Ayan! Isang magandang umaga mga bata! Ay, walang sumasagot isa pa! Isang magandang umaga mga bata! Sino na ang napapakilig ng kwento? Kasi ang kamay! Iwag-iwag! Ayan, mga bata, ang mga batang to! Ngayon, ang kwento natin ay tungkol sa isang tigre na mataba, ngunit siya ay masulunin. Sino masulunin sa inyo? Ay, mukhang hindi halata. At ang pamagat ng ating kwento ay ang huling pagsubok. Iwasan na daan na ito. Ano nga ulit? Ang huling pagsubok! Iwasan na daan na to! Yan ang huling pagsubok. Kung bago tayo magsimula, may nakikita ba kayo isang hangin ngayon? Ayan, tama! Isa akong hangin yun. At tayo rin magsisimula. Isang araw, sa napakalayong kagubatan, mayroong isang palasyo. At sa palasyo iyon, mayroong tayong isang hari. Siya ay nag-aralang si Haring Leon. Sino nga ulit? Haring Leon! Si Haring Leon ay naghahanap ng kanyang mga magiging bagong alagad. Sabi niya, ako nga pala si Haring Leon at naghahanap ako ng aking mga magiging bagong alagad. Kaya ipapatawag ko lahat ng hayop sa kagubatan na ito. Kaya naman, ang lahat ng hayop ay pumasok na sa kagubatan. Yan! Napakadaming hayop mga bata. Kaya naman, ang Haring Leon ay namili na sa kanila. Ngunit, sa napakaraming hayop na iyan, tatlo lamang ang pipiliin ni Haring Leon. Sa tingin nyo, sino yun? Tigre! Yan si Tigre, sino ba? Sino ba? Yan, sa napakaraming hayop na ito, tatlo lamang ang napili ni Haring Leon. Kaya naman, umalis na ang mga hayop na ito at sasabihin na lamang ni Haring Leon ang napili niyang tatlong hayop.
Isang araw na nakapili na ako ng 3 hayop para maging bagong alagad ko. At isa ka dito, unggoy! Agila! At ikaw, tigre! Yan, silang 3 ang nagpili ng hari. Kaya naman sinabi na ng hari na isa lamang ang pwede niya mapili bilang bagong alagad. Kaya naman, sinabi na ng hari ang kondisyon o ang pagsubok na gagawin nila. Kayong 3, isa lamang ang dapat mamili sa inyo. Kaya kailangan kong gumawa ng isang pagsubok. At kailangan natin magkita sa kagubatan, kinabukasan para sabihin ko ang pagsubok na ito. Kaya na, kayo'y maganda. Kinabukasan, agad nang pinatawag ng hamon yun ang mga hayop at sila ay naghanda para sa paligsahan o sa pagsubok na kanilang gagawin. Kaya naman, sila ay excited at nananabig na pumunta sa gitna ng kagubatan. At doon, pumunta na nga ang 3 hayop na excited at nagagala. At doon sumunod na si Happy yun. Kayong 3, unggoy, agila, tigre. Ang huli niyong pagsubok ay pumunta sa dulo ng palasyo at kayo dapat pumunta doon sa aking itinakdang oras. At ang oras na ito ay alas 3. Ano nga ang oras? Alas 3! Yes, alas 3. Kaya naman, meron ang bibigay na babala. Bawal kayong manduga sa paligsahan na ito. Okay? Yan. Kung maganda na nga, ang 3 hayop at sinabi na nga hindi yun ay gagawin na. Ang huli ninyong pagsubok ay magsisimula ngayon na! Ayan mga bata, handa-handa na nga ang 3 hayop upang gawin ang huling pagsubok nila. Sa tingin nyo, sino muna makakadating? Yan, kalagit na ang kanilang paglalakbay. Nauna si unggoy. Dahil nga magaling na magbilang bilang si unggoy, siya ay mabilis na nakadating sa gitna ng palasyo. Ngunit, si unggoy ay nagutom. Kailangan ko nang kumain. Gutom na ako. Yan, siya ay nagutom. Kaya naman, siya ay naglakbay patungo sa kanyang mga kaibigan. Tunghayan natin ang kanyang mga kaibigan. Yan, at dumating na nga ang kanyang mga kaibigan. At sila ay naglaro. Yan, sila ay lumapit sa bata at nakipaglaro sa mga bata. Ngunit, na dahil nga gutom si unggoy, sila ay kumain muna. Ayan, paano nga yung mga mukha ng kumakain? Ayan, mukha kang kumakain ng mga bata. At doon, sa sobrang kabusugan, sila unggoy at ang kanyang mga kaibigan ay nakatulog. Nakaupo sila matulog. Yan, sila ay nakatulog at hindi nila namamalayan na nauubos na ang kanilang oras. Kaya mga bata, samahan niyo ako, gisingin natin sila. 1, 2, 3, unggoy, gising! Ay, hindi nagigising ang unggoy sa mas malakas. Unggoy, gising! Ha? Anong oras na? Kailangan ko na makapunta sa palasyo. Mga bata, may nakikita mo kayong tarantula? Meron! Saan? Itulo niyo nga? Ayun! Ayun! Nakalagay. Bawal dumaan. Bawal tumaan? Sa tingin niyo,
mag-iikot. Dahil sa sobrang saya ni Agila, si Agila, hindi niya naman malalala na uubusan na pala siya ng oras. Kaya naman, tinanong niya kay Manok kung anong oras na. Oras? Naku! Kailangan ko pumunta sa palaso sa itinakdang oras. Yan, si Agila ay pupunta na sa palasyo sa ilang ng oras. Ngunit, kagaya ni Ukoy, siya ay nakakita rin ng isang karatulan na nakasulat na bawal dumaan na dito. Tignan natin kung dadaan si Agila. Mga bata! Nakikita ba kayo sa natula? Meron! Pwede niyo ba sa akin ituro? Ayun! Bawal dumaan. Ano ba yung pwede ko? Ano ba oras na pala? Bago bumalik ako, kailangan dumaan na sa palasyo. Oo, napakulit ni Agila. Kagaya ni Ukoy, siya din ay dumaan sa ipinagbabawal na daan. Ngunit, meron pa tayo isang karakter. Sino nga ulit? Yan, si Tigre, na pagod, hingal na hingal, at napakatabang tigre. Mukha talaga siyang tigre. Yan, si Tigre ay naglalakbay muli dahil maghihingi siya ng tulong sa kapwa niya hayop. Ano yung mga hayop? At tinanong ni Fox kung ano gagawin nito dito. Kung kailangan din naman tulong o kung ano ginagawa niya sa kagubatan ito. Yan, ang sabi niya, are you lost, big boy? Ang sagot ni Ugo, ano yung Tigre? Yes, I am! Yan, yes, I am. Dahil na-Englishero si Tigre. Doon, siya ay nanghihingi naman ng tulong sa mga bata. Yes! There! Yan, hindi dumaan si Tigre. Kaya naman, si Tigre ay isang masunuring hayop. At doon si Tigre ay pagod na pagod. Kaya naman, nang sila ay pumunta na sa dulo ng palasyo, ang ulo ng arangin ay si Unggoy. At siya'y tuwa dahil siya yung nauna. Tuwag-tuwa siya dahil siya ang nauna. Yes! Ako ang nauna. Ako ang mapipili ng hari. Dahil kaya ko lumambingin at gusto ako nakapili sa palasyo. At doon, sumunod na si Agila. Pumalawa lang ako. Pero meron pa rin yung chance. Dahil ako ang sumunod kay Unggoy at marami akong kayang gawin kaysa sa kanya. Yan, at doon, mag-aalas-nas na pero wala pa rin si Tigre. Tignan natin kung makakadating pa siya. Doon, nagsimula na nga mag-alas-tres. Saktong alas-tres, dumating ang napakataba, pagod na pagod, at hingal na hingal na si yung Tigre. Doon, pinagtatawa na nila si Tigre dahil nahuli siya. Yan! Trabaho-trabaho kasi. Yan, at doon dumating na ang hari. Ang sabi ng hari, kayong tatlo ay dumating sa aking itinagdang oras. Ngunit, isa lamang ang pipiliin ko sa inyong tatlo. Doon, ang tatlo ay nag-a-assume na mapili sila ng hari. Ako na yan. Dahil ako ang nauna. Dapat ako ang piliin ng hari. Hindi! Ako pa rin yun! May chance ako na mapili ng hari dahil kaya kong lumipad. Ako dapat yun dahil kaya kong lumapili. Kaibigan! At doon, pumili na nga ang hari. At ang napili ng hari ay si... Ang aking napili ay walang iba, kundi ikaw! Tigre! Bakit? Bakit siya? Dahil tanong siya ang nahuli. Alam niyo, Bakit siya? Ang duga niya naman. Ako ang pangalawa at siya ang mauna. Bakit siya ang napili? wala akong
sinabi na paunahan ang paligsahan na ito. Ang sabi ko ay kailangan yung dumating sa aking itinagdang oras. Ngunit, kayong dalawa, kabisado ko ang kagubatan na ito. Kaya naman, nakita ko kayong dalawa na dumaan sa pinagbabawal na daan. Hindi kayo sumusunod. Kaya mga kawal, dakpil ang lahat na ito. Sa mga kawal! Mga kawal! Kunin nyo ang dalawang ito! At ikaw, tigre! Ikaw na ang aking magiging bagong alagad. Yan! At doon nagtatapos ang aming kwento. At ang message sa kwento, dapat tayo sumunod. Dahil hindi importante kung nauunan ka o nahuhuli ka. Hanggang ikaw ay sumusunod at ikaw ay masunuring bata, ikaw ay magiging panalo sa huli. Meron ba kayo natutunan? Yan, kaya mga bata, alam ko na hindi niyo sinunod ang lola ninyo. Pag uwi ninyo, sundin niyo na ang lola ninyo. Okay ba yun?